UNTV News Worldwide. Oy, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Amiel. Kamusta na? At ganun din sa ating mga kasamang global correspondents. Time check po tayo. Ang oras na natin 31 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Hello rin sa iyo, Noel. Long time no see. Magandang umaga rin dito sa East Asia. Ngayon ay araw ng Martes, September 19, 2023. Ano yung hasayo mula rito sa Seoul, South Korea? Ako si Amiel Pascual. At mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Indian lawmakers at Prime Minister Narendra Modi nagbigay pugay sa lumang Parliament Building. Canada magpapadala ng karagdagang air missiles at financial support sa Ukraine. Military plane US F-35 nawawala matapos ang isang mid-flight emergency. Marine Corps pilot ligtas na nakalabas. Turkish President Tayyip Recep Erdogan hiniling kay Elon Musk na magtayo ng Tesla factory sa Turkey. Hiring ng foreign nurses pinayagan ng Malaysia simula October. United Nations idinagdag ang isang ruined site malapit sa Jericho sa World Heritage List. Una sa ating mga umaatikabong balita. Isang special session ang isinasagawa ng mga mambabata sa India bilang pagbibigay pugay sa lumang Parliament Building sa bansa. Ang nasabing gusali ay naitayo noong 1947 ng India ay kolonya pa ng Britanya. Ito ang umaatikabong balita ni Bernie Guanlao. Pinangunahan ni Prime Minister Narendra Modi ang unang araw ng special session sa Indian Parliament kahapon, ika-18 na Setyembre, bilang pagbibigay pugay sa British-era Parliament Building. Nakatakdang lumipat sa bagong building Indian Parliament mula sa lumang gusali na naitayo 2 dekada na ang nakalipas. Sabay rin ito ng pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng kalayaan ng India mula sa pagiging kolonya ng Britanya. Sa isang talumpati, sinabi ni Prime Minister Modi na isang emotional moment ang paglisan sa lumang gusali dahil sa ito ay puno ng mga alaala. Ang pinakamalaking tagumpay umano nito ay ang pananatili ng pagtitiwala ng mga mamamayan sa demokrasya. Ang colonial era building na gagawing museum ay magsisilbing inspirasyon sa mga darating na henerasyon, dagdag pa ni Modi. Samantala, kinwestiyon naman ng oposisyon ang isinasagawang special session at sinasabing ginagamit lamang ito ng administrasyon para sa sariling agenda gaya ng pagsasagawa ng early election. Bernie Guanlao, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bilang karagdagang suporta sa Ukraine, magpapadala ang Canada ng air defense missiles. Kasabay nito nagbigay din ang North American country financial assistance bilang tulong militar sa Ukraine. Mula sa Los Angeles, USA, may umatakabong balita si Klein Sinka live! Hello sa iyo, Klein. Saan manggagaling itong pondo na gagamitin ng Canada para dito? Manggagaling ang pera 33 billion Canadian dollars o 1.3 billion pesos sa 500 million Canadian dollars o 21 billion pesos na pondo inilaan ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau para sa military assistance sa Ukraine. Maging ang UK, Denmark, Netherlands at United States ay nakisali sa paghahatid ng daan-daang short at medium-range air defense missiles upang makatulong sa Ukraine na protektahan ang sarili laban sa Russian missile at drone attacks. Mahigit 1 taon na din na nagsasagawa ng training courses ang Canadian Armed Forces o CAF sa Ukrainian recruits sa Lid Military Training Camp sa Southeast England. Nasa 2,600 ang Ukrainian recruits na ang nasanay ng CAF sa weapon handling, battlefield first aid at patrol tactics. Nasa 37,000 na Ukrainian military at security personnel
na ang na-train ng CAF nang simulan nito noong 2015. Mahigit 300 CAF members ang deployed ngayon sa ilalim ng Operation Unifier Training at Support Roles. Katamil sa kabuuan, nakapagbigay na ang Canada na 8.8 billion Canadian dollars o 335.8 billion pesos na aid sa Ukraine mula noong February 2022, kabilang narito ang 1.8 billion Canadian dollars o 75.5 billion pesos para sa military assistance. Balik sa iyo, Amiel. Klein, malaki-laki na rin pala ang naipadala ng Canada sa Ukraine at alam mo ba dito rin sa South Korea, magpapadala rin sila ng assistance, financial assistance para sa recovery and rehabilitation ng Ukraine. Pero alam mo ba kung ano-ano ang paggagamitan ng military financial aid na ito at ano ba ang naging epekto nito sa mga Ukrainian soldiers? Amel, ilan sa mga paggagamitan ng financial aid na ito ay ang mga weapons, ammunition, mga military vehicles, kasama na dito ang mga drone cameras at winter clothing. At malaki ang magiging epekto nito para sa mga Ukrainian soldiers dahil madagdagan nito ang mapapalakas ang ofensa nito laban sa Russia. Amel. Okay, salamat Klein Sinka mula sa Los Angeles, USA ng may Ukrainian Culture Center Foundation na nangangalap ng donasyon para sa humanitarian aid sa Ukraine. Libo-libo ang nawalan ng kuryente nang rumagasa ang baha sa New Brunswick, sanhi ng Tropical Storm Lee. Samantala, patuloy naman ang clean-up efforts sa iba't ibang bahagi o iba't ibang lugar dahil sa pinsalang dulot ng bagyo. Mula sa New Brunswick, Canada, may umaatikabong balita si Charles Corpus live. Charles, gaano karami ang naapektuhan ng power outage ng Hurricane Lee? Yes, Noel, naitala ang nasa 88,000 na customers ng NB Power ang nawalan ng kuryente dito sa New Brunswick, Canada. Agad naman kumilos ang mga power crew upang mapaglingkuran ang mga nasa apektadong lugar na nasa Fredericton at timog kanlurang bahagi ng probinsya. Nitong linggo ay bumaba na lamang sa 4,000 ang naghihintay upang maibalik ang kuryente sa kanilang mga tahanan. May babalik ang kuryente ngayong Lunes ng gabi ayon sa pagtataya ng mga opisyal. Samantala, patuloy naman ang paglilinis sa capital city ng probinsya, ang Fredericton, na nakaranas ng napakalakas na ulan na siyang nagdulot ng mga pagbaha. Maraming mga tahanan ang nasira, mga puno ang nabuwal, at mga kalsada ang natabunan ng mga kahoy at debris. Back to you, no ba? Charles, may disaster assistance ba na maaasahan ng mga mamamayan ng New Brunswick para dito sa mga napinsala na naidulot nitong Hurricane Lee? Yes, Noel, sa ngayon naman ay sa initial information mula sa mga komunidad at dahil sa light damages lang naman na tinamo mula sa hurricane, sa ngayon wala pa naman inaasahan na pangangailangan sa financial assistance para sa disaster. Back to you, Noel. Charles, dagdag ko na lang, madalas nyo bang nararanasan dyan sa lugar nyo yung mga pagbaha na dulot ng pagbuhos ng ulan? Yes, Noel, kagaya last year may tumama din ditong Hurricane Fiona at yun nga nangailangan nga ng disaster assistance doon. Pero sa ngayon naman, hindi naman ganun kadalas ang pagtama ng mga hurricane dito sa dako ng New Brunswick. Back to you, Noel. Alright, Charles, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Charles Corpus mula sa New Brunswick, Canada, na nakaranas ng higit sa 14 na bagyo noong isang taon. Balitang Amerika pa rin tayo, nawawala ang isang US F-35 fighter jet matapos ang isang mid-flight emergency. Ligtas namang nakalabas ang piloto ng military plane. Ito ang umatakabang balita ni Grace Aguado. Ginagamot na ngayon sa isang ospital sa South Carolina ang Marine Corps pilot na hindi pinangalanan ng nakaligtas matapos mag-self-eject mula sa F-35B Lightning II jet dahil sa isang mid-flight emergency. Subalit ang fighter jet na nagkakahalaga ng nasa $80 million o 4.5 billion pesos hindi pa natagpuan. Ang F-35 ay ang pinaka-advanced na fighter jet sa US Arsenal at may kakayanang magsagawa ng malawak na hanay ng mga misyon, kabilang ang air superiority, ground attack at electronic warfare. Dahil dito, naglunsad ng operasyon ng US Marine Corps sa paghahanap at humihingi ng tulong sa publiko sa paghahanap ng sasakyang panghimpapawid.
Ayon sa Joint Base Charleston sa social media ng Twitter, kung may impormasyon maaring makipag-ugnayan ng publiko sa Base Defense Operations Center sa numerong 843-963-3600. Para naman sa local congresswoman na si Nancy Mace, hindi siya makapaniwala na nawala ang fighter jet at kung wala ba itong tracking device na ginamit. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng emergency sa kalagitnaan ng paglipad. Kaya naman iniimbestiga ng US Marine Corps ang insidente at inaasahang maglalabas ng karagdagang impormasyon sa mga darating na araw. Grace Aguado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 20 anyos na mga estudyanteng babae ang naging biktima ng pananaksak sa campus ng Australian National University sa Canberra, Australia. Isa sa mga biktima ay nasa kritikal na kalagayan. Ito ang umatikabong balita ni Danny Del Lleva. 20 anyos na babae ang naging biktima ng pananaksak sa Australian National University sa Canberra, Australia kahapon, September 18. Bandang alas 2:45 ng hapon, local time, nang magpatawag ang Australian National University ng pulis at ambulance personnel dahil sa stabbing incident. Agad na isinugod ang 2 biktima sa ospital. Isa sa mga ito ay nasa kritikal na kondisyon. Samantala, isang 34 anyos na lalaki rin ang nasaksak. Subalit, minor injury lamang ang tinamo at hindi na kinailangan dalhin sa ospital. Ayon sa mga otoridad, isang 24 anyos na lalaki ang nasa kanilang kustadiya ang may kaugnayan sa kaso ng pananaksak. Ayon sa isang local report, kinilala ang suspect na si Alex Opel. Naakusahan siya sa tangkang pagpatay sa 5 nitong kaklase gamit ang baseball bat noong 2017. Subalit hindi ito nahatulan ng attempted murder dahil sa mental impairment. Naglabas agad ng email at nagpaabot ng simpatya si Professor Brian Smith, Vice Chancellor ng ANU, sa pamilya at kaibigan ng mga biktima ng pananaksak sa campus ng universidad. Danny De Lleva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng bagong tuntunin ang Myanmar junta para sa kanilang mga expatriate workers. Inuutosang i-deposit ng mga ito ang at least 25% income sa state-linked bank ng bansa. Ito ang umatikabong balita ni Rowena Diaz. Sa layuning maibangon muli ang ekonomiya ng bansang Myanmar, naglabas ng tuntunin ang military government nito para sa mga expatriate workers nito sa Thailand. Mula September 1, ang mga migrants na magtatrabaho abroad ay kinakailangang magbukas ng joint account na regulated by Central Bank ng Myanmar upang dito i-remit ang 25% ng kanilang income. Sa pamamagitan ng tuntuning ito, magkakaroon ng access sa cheap source ang mga government-linked financial institutions ng bansa na siya namang magagamit ng Myanmar junta upang makabawi ang humihinang ekonomiya ng bansa. Magbibigay naman umano ng incentives ang gobyerno sa mga susunod, gaya ng pagkakaroon ng investment at makabibili ng property ng walang babayarang tax. Subalit ang lalabag naman, hindi papayagang magtrabaho abroad ng 3 taon matapos mag-expire ang huling kontrata nito. Hindi naman sumang-ayon si Ko Nai Lin Tu, Thailand-based Aid Alliance Committee na siyang tumutulong sa mga Myanmar migrants. Aniya, hindi katanggap-tanggap ang bagong tuntuning ito at hindi umano ito patas sapagkat kinakailangan pa nilang magbayad ng tax sa Thailand at mahahati pa ang kanilang remittance para sa pamilya. Rowena Diaz, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan kay Tesla CEO Elon Musk na makapagtayo ng pabrika ng Tesla sa Turkey.
Inaanyayahan din ng Pangulo ang tech giant na dumalo sa isang aerospace event sa bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Axis Salem. Nasa USA ngayon si Turkish President Recep Tayyip Erdogan upang dumalo ng 78th United Nations General Assembly sa headquarters ng UN sa New York. Kaya naman nakipagpulong si President Erdogan kay Tesla CEO Elon Musk sa Turkish House, isang skyscraper malapit sa UNGA headquarters sa New York noong linggo, September 17. Sa pulong, hiniling ni President Erdogan kay Musk na magtayo ito ng Tesla factory sa Turkey. Ayon pa sa Turkish leader, makapagbubukas ito ng karagdagang oportunidad upang makapag-collaborate ang Turkiye sa SpaceX kabilang ang space program ng bansa. Kasabay nito, inaanyayahan din ni President Erdogan si Musk na dumalo sa Technofest sa darating na September 27. Samantala, noong nakaraang buwan, sinimulan na ng Tesla ang pakikipag-usap sa Indian government upang isulong ang pagtatayo ng pabrika sa bansa na gagawa ng low-cost electric vehicle. Tinatayo na rin ng Tesla ang pabrika nito sa Mexico upang palawakin ang pandaigdigang presensya nito sa merkado. Tumaas naman ng 123% ang Tesla shares sa taong ito at naabot rin ng kumpanya ang malaking milestone sa paggawa ng mahigit 5 milyong kotse. Axis Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito, Noel, magandang balita naman para sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho sa abroad dahil muling pinayagan ng Malaysia ang hiring ng mga foreign-trained nurses sa bansa. Subalit, kinakailangan dumaan sa training ang mga nagnanais magtrabaho rito upang makwalify sa posisyon. Ito ang umatakbong balita ni Maya Barquez. Simula October 1, papayagan na magtrabaho ang mga foreign-trained nurses sa mga pribadong health facilities sa Malaysia kahit wala itong post-basic qualification. Ito ay upang matugunan ang pangailangan ng mga nurse sa mga ospital sa bansa. Kinakailangan namang sumailalim ang mga ito sa Malaysian Nursing Board Qualification Examination na isasagawa ng Malaysian Nursing Board. Bukod dito, hindi dapat hihigit sa 40% ang bilang ng mga dayuhang nurse sa bawat health facility ayon kay Malaysian Health Minister Dr. Saliha Mustafa. May visa recruitment sa loob lamang na 12 buwan mula October 1, 2023 hanggang September 30, 2024. Papayagan ding palawigin ito hanggang 1 taon base sa aprobadong Temporary Practicing Certificate o TPC. Magkakaroon din ng re-evaluation ayon sa kasalukuyang kondisyon at pangangailangan ayon kay Dr. Mustafa. Sa kasalukuyan, naglagay ang Home Ministry ng terms and conditions kabilang ang sweldo at contract period na dapat sundin sa pagkuha ng mga foreigners. Samantala, sinang-ayunan ng private medical industry ang desisyong ito dahil makatutulong ito sa pagpapaigting ng kanilang operasyon at serbisyo. Maya Barquez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahalagahan. Noong linggo, kinilala ng United Nations ang ruins malapit sa Jericho City na isang World Heritage Site. Sa kasalukuyan, 4 na ang inscribed Palestinian site sa UNESCO World Heritage List. Ito ang umatikabong balita ni Bianca Quijano. Inanunsyo ng United Nations o UN ang karagdagang World Heritage Site matapos ang kanilang pagpupulong sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito ay matapos pagbotohan ng World Heritage Committee na ino-oversee ng UNESCO ang Cultural Protection Agency ng UN. Dito pinagkasunduan ng committee members na kilalanin ang prehistoric site ng Ancient Jericho na isang World Heritage Site. Subalit tutol naman ang Israel sa designation na ito. Sa kasalukuyan, 4 na ang inscribed Palestinian sites sa UNESCO World Heritage List, habang 9 naman ang World Heritage Sites ng Israel. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na, Noel, ang di natin makalilimutan ang siyempre ang pinaabangan nating lahat. Noel, pwede bang bumati? Pwede! Alright. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello, ako si Antel Javier galing ng Edmonton, Canada.
6 na taon na akong hindi nakaka-uwi sa Pilipinas. Binabati ko po ang aking nanay, si Annette Javier, lola ko si Arsenia, mga pamilya namin na tila sa Pilipinas. Yun, at ako naman, shout out sa Malibiran family dyan sa Calgary at kay Brad Randy at sa kanyang family. Ganon din kay Brad Junicio Cornista, kay Brad Reggie Avila, Brad Ding and sis Evelyn Velasco, kay Nanay Nieva Siaya, sa lahat ng mga senior citizens natin dyan sa Toronto, Canada. Ganon din dito sa Alberta. Kay Nanay Rosario Almasan, hello po. Kay Brad Ferdy and sis Evelyn Astadan, Bebot and Hernan Galicia, kay Ray and Debbie Habiles, kay Madel and Abong Garcia. Ganon din kay Aileen and Jess Torres, kay Grizil Lumabong, sa aking mahal na asawang si Erwina at sa lahat ng September celebrants ng Edmonton, Canada. Ayan, Amiel? Siyempre, Noel, ako rin ay makikibati. Binabati natin yung mga September celebrants dito sa South Korea, siyempre sa Taiwan, at sa ating mga masugid na taga-subaybay sa Facebook at YouTube Live kay Nanay Elena Yang, sa aking nanay na lagi ring nanonood, kay Maribeth at kay Eda, sa ating mga kasama at mga katulong dito sa paghanda natin dito sa MCGI Cares sa South Korea. Well, Ayun, Amiel, at alam ko medyo busy ka ngayon, dahil ngayon lang tayo nagkita ulit. Kamusta na ba ang buhay mo dyan? Eto, kababalik lang din natin halos 2 weeks ago dito sa South Korea after nga nung naging ating activity doon sa Taiwan. Ewan ko naman kung napanood mo na ba yung ating ginawang project with the Taiwan government. Ay inanyayaan natin ating mga kababayan na kung hindi pa ay panoorin nila. Bakit ba marami tayong mga kababayan na nagtatrabaho dyan sa Taiwan? Isa doon sa ating naging proyekto with the Taiwan government. Din kung ano nga ba ang dahilan bakit marami rin tayong mga kababayan doon. At sa mga kababayan natin, sana nga mapanood rin nila at magkaroon sila ng idea at ma-explore din. Kahit hindi pa tayo nakakarating ng Taiwan, at least nagkakaroon tayo ng idea. Ano bang itsura doon? Ano ba yung mga experience din ng ating mga kababayan din doon, Amiel? At sige, nandiyan, makibalita rin tayo. Puntahan natin ang ating kasama sa Pilipinas. Nandiyan na si Amigo Sherwin. Hello sa iyo, Amigo. Good morning Jan. Kamusta at ano ang ating mga abangang umahataw na mga balita ninyo? Yes, good morning, Noel, Amiel. Noel, pwede bang bumate? Pwedeng pwede! Ay, namimiss ko yung mga ganyang ba natin. O baka hindi ko kasi babati mamaya at tayo maraming lineup no? Happy 7th anniversary kay Brad Felix Panganiban at saka kay Brad Nap Arroyo. Ayan, mga kasama natin dito sa Laguna, dyan sa San Pedro at saka sa Pinyan. Ayan wala na akong utang sa inyo. Nabati ko kayo. Anyway, isa sa mga laman ng ating mga balita ngayong umaga ay yung mabungang pagdalaw o official visit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dun sa Singapore. Ngayon kasi nandito na siya sa Pilipinas. Galing nga sa official visit dyan sa Singapore at maganda yung naging bunga ng kanyang pagbisita sa Singapore. At inaasahan natin na sana nga magtuloy-tuloy yung mga kausap niya mga investor doon na mamumuhunan dito sa ating bansa. At isa pa rin, balita na natin sa ating mga kasangbahay o sa ating mga kababayan dito na simula ngayong araw yung panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo. Kaya wag silang mabibigla paggising ngayong umaga, mataas ang presyo ng gasolina at diesel, Noel at Amiel. Oo nga, Amigo, at kahapon nga rin, sana nasamantala na ng ating mga kababayan yung update mo din na makapagpagasolina na bago pa tumaas ang presyo. At kahit nga dito rin sa lugar din namin, yan din ang inaabangan kung kailan ba tataas, medyo mababa para yun masamantala din. At isa sa mga pinag-uusapan din dito, Amigo, yung paano nila mariresolve din itong tuloy-tuloy ding pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin din sa mga groceries. At alam natin talagang malaki na rin ang nagiging epekto nito sa mga pamilya din kahit na sa lugar na ito ng North America, mayamang bansa, pero talagang nararanasan pa rin ang epekto ng mga matataas na presyo ng bilihin. Diyan ba sa inyo, Amiel? Kamusta naman?
Oo, hindi lang dyan sa inyong mga lugar dyan, dito rin sa South Korea, kahit na tuturing natin na mayamang bansa, talagang mga nagreklamo din yung mga mamamayan dahil nga sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, lalo na ngayon ay papasok yung holiday break. Pero ang kagandahan dito, Amigo at Noel, ay agad na nagdedeklara yung gobyerno, kasi syempre di ba sa Pilipinas, kapag mga ganyang holiday break ay talagang nagtataas yung mga bilihin. Dito talagang mahigpit na pinatutupad yung pagmamonitor sa mga presyo ng bilihin para naman sa mga ordinaryong mamamayan ay makabili pa sila ng kanilang mga pangangailangan. Kasi next week dito sa South Korea, meron silang tinatawag na Chuseok o yung Thanksgiving. Ito ay 3 araw na holiday na ginagawa nila bilang parang kasi papasok na yung taglamig. Ito ay parang harvest festival. Kaya karamihan ng mga mamamayan dito ay abala na sa pamimili para din sa kanilang paghahanda at pamimigay din. Ito bahagi ng kanilang kultura. Yan, amigo. Ayan, at ang isa pa nga, itong pagbili ng gobyerno ng dagdag na presyo doon sa dating 19 pesos na tuyong palay, ngayon ibibili na ng gobyerno natin ng 23 pesos sa mga magsasaka. So merong adjustment after na magreklamo nga at dumadaing na itong ating mga magsasaka ng palay dahil sa napakamurang pagbili noong kanilang mga palay. Kaya maraming mga magsasaka ayaw na nila munang ibenta yung kanilang mga palay dahil inaantay nga nila itong pagtaas ng presyo ng pagbili sa kanila para kahit papaano kumita umano sila. Pero itong plano ng national government natin ang pagbili ng medyo mataas-taas na palay na from 19 pesos to 23, hindi pa lang alam tiyak kung kailan ipatutupad. Yun ang aabangan din natin, Ben. At least meron ding pinag-uusapang tugon din para dyan sa hinaing din ng mga magsasaka. Dahil alam natin, Amigo at Miel, na ang magtanim ay di biro. Kaya abangan namin ang update pa ninyo sa inyong mga humahataw na balita dyan. Maraming salamat, Amigo Sherwin, at sa lahat ng ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais ninyong muling tunghayan ng UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Deuteronomy, chapter 12, verse 32. What things soever I command you, observe to do it. Thou shalt not add thereto, nor diminish from it. At yan po ang mga umaatikbong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Martes, September 19, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Seoul, South Korea, ako si Amiel Pascual. Kamsahamnida. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.